paintbrush sila, parang ganyan, kinakalat. You're watching Jillian's. So ito yung pag-mix nila kasi meron tayong video na nagwa-waterproofing sila. So dito i-share natin kung ano yung ginagawa nila. Ito yung ginawa nila doon sa previous video natin. So ayan yung chemical. Yan. So tinitimpla nila. Semento ba yan? Hindi, ano sir? May gamot yan. Hindi pala semento. Sorry. Mukha lang semento. Pero hindi po yan semento. May gamot yan sir. Gamot. Parang semento na. Parang powder na rin siya. Powder na siya. Oo. So, ayan. Hindi magpaparami na sa kanya. Kasi sa video natin, ang pinakita natin sa nakaraan is nagpe-paintbrush na sila eh. Hindi man lang natin napakita yung mixing. Pero ito rin yun. Same ano rin po yan. Ayan na. Magpa-brush na sila. So, ito yung procedure na ginagawa nila. So, ayan. Nagpe-paintbrush sila. Parang ganyan. Kinakalat. So, ayan. Sabay na sila. Pinapahid na nila. Bakit kailangan paintbrush ang ginagamit? Alan, bakit paintbrush ulit? Para mas naano siya sir, nahalo yung powder at yung liquid nyo. Wag po kayong gagamit ng roller kasi baka natatandaan nyo yung previous video natin, nag-roller sila. Iba po kasi yung procedure na ginawa. Mag-roller siya sir, naiiwan sa ano? Naiiwan sa rollers yung pinaka-powder niya. Inuulit po namin ha, baka akala nyo semento lang tong pinapahid nila, hindi po semento yan ha. Meron po silang ginamit talaga. Yung susunod na timpla nyo para sa kabila na, no? Diretso. Bali, ang kagandahan nito, kahit nagka-crack yung mga cement na ganon, nasisil na niya. Bakit? Nasil niya. Nasil na niya. Napapasok sa loob yan. Hindi, tsaka kahit naman ano, may fiber sa ilalim yan eh. May fiber sa ilalim yan. Mahirapan na sila. Ginagamit to sa mga swimming pool, mga water tank, na concrete, road stakes. Kasi dapat sinahalo yun. Yan ang papatibay dyan. Hindi ba nawawash yan ng ulan? Hindi sir. Pag natuyo yan sir, makikita mo, pag nilawakan mo, sobrang ano yan, kunat. Pag hinawakan, magiging makunat? Pag natuyo yan. Parang malagkit? Malagkit. Tsaka makunat sir, makunat lang. Kung napapansin nyo, meron kayo nakikitang mga itim-itim. May pinahid na rin silang ano noon, brand na iba. Actually, pinahid na rin nila yan. Hindi ko na nakunan. Prior to that, nagpahid sila niyan. Ayan o. Mapapansin nyo, may mga itim. Nagpahid sila. Hindi ko na nasama sa vlog. Waterproofing din yon. Bago sila nagpahid nitong ginagawa nila ngayon. So sa mga talagang nanonood sa gawa nila, nauna dito yung ano, fiber, naglagay sila ng fiber. Fiber cloth. Check out dun po dun sa vlog na yon. Bali inunti-unti po namin talaga. Bali hindi to isang gawa lang. Nagsimula po sila sa fiber cloth. Tapos nagsemento po sila. Pinatungan nila yung fiber cloth na semento. Tapos pinahiran nila nitong waterproofing na itim. Tapos ito na po yung pinaka-final. Sa mga gusto po mag-unti-unti,
kaya rin pong gawin nila Alan yon. Kasi yung mga budget po, di ba, minsan kung kaya lang nating pambili ng materyales, labor, ganon, nagagawan po nila ng paraan yon. Yung isang video natin na binlog na yung parang gumawa sila ng leak test, iba naman po yung ginamit nila doon. Non-cook membrane po yun. Marami naman po silang pamamaraan ng waterproofing. Marami po silang alam na pamamaraan. So sa kanila na lang po kayo magtanong kung ano po yung kaya ng budget nyo. So matatakpan na po yung mga itim-itim na naka-drawing dyan. Ayan. Mabilis po siya matuyo. Yung mga unang napahira nila doon, tuyo na agad. Yan, pag wala yung parang gatas na yan, hindi titigas yung parang powder. So kombinasyon pala siya. Para siyang ANB, ganun siya. para siyang epoxy. Parang ganun tayo siya. Kasi di ba epoxy, dalawang pinaghahalo yun. So yung kombinasyon din. Kaya sa makinis mas magandang kapit dito sa rap. Panigurado na lang naman natin yan eh. Kasi na-semento na natin eh, napatungan na natin yung fiber eh. Yan ito, ginagamit sa mga water tanks yan, na concrete. Sa mga subdivision. Hmm. Pag wala to, maglilik yung katagalan. Diba, concrete na bibiyak yan. Hindi, may fiber tayo sa ilalim eh. Hindi, ibig sabihin ba, sa mga water tank ba? Kasi simento, katagalan talaga nagkakapta. Bago naman lupa. So parang panigurado na lang natin yan. Panigurado na. So, yung moisture nito, kaya na itong harapan. Ibang procedure po to sa video na pinakita nating membrane ha. Maganda rin yan kung yan yung nasa ilalim bago tapping. Dalawang option yan siya. Tsaka may amoy siya. Yung pag tinitimpla parang may amoy pandikit siya eh. Parang di ko alam kung may amoy na yun. Ayan, Parang stick wheel. May amoy eh. Kaso mas maasim na yung stick wheel na konti. Ito siya. Pag hinawakan nyo yung pinahidan nila, ayan, mararamdaman nyo po kagad malagkit. Ito malagkit. Ayun, para siyang madikit na paste na ewan. Ayun. Madikit po siya sa kamay. Tuyo na yan. Same day pa rin po ngayon. Today is a Sunday. Sinama pa po nila yung linis. Naglinis pa po sila ng rooftop. Within the day, kaya po nilang tapusin. Silang dalawa. Sa una, para siyang white. So parang babalik din siya sa kulay ng semento. Sa unang tingin, di ba? Parang ano na bago? Wala, di ba? Kaya pinakita po natin sa video, may pinahid po sila. Within the area po kayo, mas maganda, magpa-coat na lang po kayo sa kanya. Sila na pong bahala. Hindi masama magpa-coat. Apo, hindi naman masama magpa-coat at magtanong. Depende sa kalagayan ng rooftop nila. Oo, depende pa yun. Sasabihin naman po nila yun. Anong dapat na materialis ang gagamitin? Oo. So dito naman tayo sa isang rooftop. Medyo mahangin. So lalagyan din nila to ng finishing. Tatapusin na nila Alan. Kasi dito tayo nag-supply dun sa taas. So ito naman. So magtitimpla din sila. May project sila Alan, nag-makeover sila. Picture art trading. Ipapakita po din natin yun sa susunod na video. So sa ngayon, kino-conclude lang natin tong waterproofing nila. Nakikita niyo yung video ng mga counter table, computer table. Ayan. Lahat na ginawa kong wood finish. Ayun, papakita po natin yung yung makeover na yon. Ayan, itanggalin mo muna. Ayan yung ito yung ginawa naming remedyo. Ayan, lagay mo muna dito. Tanggal. Kasi nagbabara yung mga dahon-dahon. Para yung tubig. Kahit pa paano, dumaan pa sa mga gilid-gilid. Pero parang mas maganda effect dito Masarap kasi ito kaysa taas. Nakikita mo yung ngayon ang nasimento. Oo, kitang-kita. Dito nga, kitang-kita. Kasi medyo makinis pa paggamit doon. Ganun ba yun? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa unang pahid, makikita nyo ganyan. Pero pag natuyo yan mamaya,
balik semento yung kulay niya. Ayan. Dalawa sila. Ito si Paul. Ito yung isa. On the same day rin po yan, ha? Ayan. Alan, may question ako. Nagpapahid kayo ngayon, di ba? Ayan, di ba? Halimbawa, biglang umulan ngayon. Ora mismo, umulan ngayon. Anong effect nito sa ginagawa na? Wash out. Yan nga diba, kanina sabi sa'yo, unahin natin to. Pero within 30 minutes, magano na yung kulay niya, hindi na kaya iwasan yan. Wag po kayong gagawa nito yung parang biglang umambon, mayu-useless. Ito pa isang magandang tanong. Ade, 'di ba, meron po kaming vlog yung sa Cavite, yung nakita niyo po ni Dictes. Halimbawa gano'n, nagpapahid sila tapos biglang umulan din. Wash out din 'yon. Wash out din yun. Ay, pareho lang. Pero mas mabilis matuyo yun, sir. Mas mabilis matuyo. Mga 15 minutes. Wala pang 15 minutes. Matuyo yun, hindi na mawash out. Ay, mas safe naman 'yun. Kasi lalo pag sa init. Oo. Mabilis yun. So, 30 minutes nito versus 5 minutes nun. Oo, Mas safe naman pala yun. Yung sa Cavite, yun ang pinakamagandang membrane. Oo, yun. Pang mga pang-lock talaga sa mga sa mga nalakas sa tulo. Oo. Pang mga major na tulo na. Oo. Yun pala yun. So, ayan na siya. Ayan na yung finish ng napahiran. Okay. Ito yung sa ibaba. Bababa tayo. Ayan siya.